Alright mga tol, update lang po tayo, no? Halos kapapasok lang po ng balita dito. Isang Chinese na may gamit na pwedeng pang espiya at nag-iikot pa ha, nag-iikot sa tanggapan ng COMELEC. Arestado po, no? Arestado to. Itong isang Chinese po na ito. Kaya napakahalaga po nito, aware po ang bawat isa sa atin, especially ngayong papalapit na eleksyon, no? Umpisahan po natin to kaagad, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Alright mga tol, alright. Sabi po dito, arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa COMELEC habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang COMELEC. Ayan po yung papanoorin po natin sa video po na ito. At magbibigay po tayo ng opinion po natin na direkta against dun sa mga pro-China, ha? Especially ngayong election. Tara, umpisahan na po natin. Panoorin po muna natin bago tayo magbigay ng ating opinion. Arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa COMELEC habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang COMELEC. Nakatutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI-NCR sa dalawang Chinese habang nag-aayos ng sasakyan sa Makati nitong weekend na pinaniniwalaang may gamit na pang-espiya. 5 araw nang minamatsaga ng galaw ng mga dayuhan. At dahil magpapalit na ng kotse dahil coding na bukas ang kanilang sasakyan, ikinasa ng NBI ang operasyon ngayong araw. So ito nga mga kapuso, patuloy yung ating stakeout dito sa bahagi ng Maynila. Pero ang kapansin-pansin ay nandito sa ating kanan itong mismong Palasyo del Gobernador na tanggapan ng COMELEC, at yung ating target na sasakyan ay nandito lamang, no, sa tawid na kalsada. So tingnan natin, no, kung ano nga ba yung pakay nitong sasakyan na to, ano ba yung kanyang laman at bakit siya nandito sa lugar na to. Nang gumalaw na ang sasakyan, hinarang na ito ng NBI. Open the door. NBI. Down. 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 Posas. Down. Posas. Arestadong isang Chinese na may tourist visa. Tumambad sa likuran ng sasakyang nirentahan ng Chinese ang umaandar pang equipment na kung tawagin ay IMSI catcher. May kakayahan itong humigop ng mga sensitibong data at impormasyon tulad ng text messages, cellphone numbers, calls at iba pang data mula sa mga cellphone na malapit dito. Umiikot sa mga government facilities natin. COMELEC ang iniikutan na nila ngayon. Remember na fast approaching ang ating eleksyon, ano? Hindi natin alam kung anong pakay nila. Na-recover din sa sasakyan ang 3 SIM cards, cellphones at iba pang mga gadgets. Nang tanungin ang Chinese sa kanyang aktibidad. What's this, sir? What's this? Hindi niya alam. Okay. Patuloy na hinahanap ang ikalawang Chinese na sakot sa umano'y spying activities ng naarestong dayuhan. We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, walang dapat ipangamba. Wala raw election data sa COMELEC headquarters. Nagsagawa rin daw sila ng test at wala raw na kompromiso sa kanilang system. Dinala na sa tanggapan ng NBI-NCR ang dayuhan at nakumpiskang IMSI catcher para maisailalim sa digital forensic analysis ang mga ito. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Alright mga tol, so yan po ang mainit po na balita kung saan isa pong Chinese yung naaresto, no? At ito po hindi basta ganun lamang, kundi may connection po sa ating nalalapit po na halalan o eleksyon, botohan. Kaya bantayan po ninyo maigi ito po Chinese. Suporta, siyempre malamang suportado nito ang China, pro-China po ito. Kaya bantayan po ninyo kasi may mga kandidato po tayo na nagpapakita ng karakteristik ng pagiging tawag dito, pagiging pro-China. Sino yung nagsabi ng ulit-ulitin natin, no? Para dun sa mga hindi nakakarinig, nagsabi na walang West Philippine Sea. Isa po dyan si Marcoleta. Diba? Sino dito yung mga tahimik pagdating sa usapin ng China, karapatan ng ating bansa, PDP laban, questionin po ninyo sila. Tignan po ninyo sagot, magpapaikot-ikot. Pero ang huli, yung pa rin, no? Huwag makipagbuno sa China. Huwag nang ipaglaban ng kung ano. Tila ganon, di ba? Anyway, ayaw po natin ang anumang kaguluhan, ang destabilisasyon, maging ang martial law, walang may gusto po niyan, di ba? Pero kung titignan po ninyo itong mga bagay po na ito, tayo ba'y magpapasakop sa ganito? Tayo ba'y sa ilalim ng kapangyarihan ng komunista? Especially nitong CPP, Chinese Communist Party. Kayo, isipin ninyo at mag-research kayo, magbasa kayo. Alamin ninyo kung gaano kasama ang sistema po na ito na pinamamalakad sa China. Kung gaano po ito kakurap para dun sa iba, gustong-gusto ito at sinusulong. Pero tayo po ay malinaw po natin sasabihin sa bawat isa na wala pong maidudulot na maganda yung pagsuporta sa China. Especially ngayon sa usapin ng national security, national interest, especially sa WPS, sa karapatan po ng ating bansa. At dapat bold magsalita yung mga kandidato ngayon dyan. Hindi pwedeng pasayaw-sayaw ka ng komento mo, especially patungkol sa national interest po ng ating bansa. Kaya sa darating po na eleksyon, isipin po ninyong maigi kung ano yung ginagawa po ninyo bilang isang mamamayang Pilipino, at lalo na po kung ano po yung ating obligasyon bilang mga mamamayan sa bansa po na ito. Ipag-pray po natin na hindi po mangyari yung mga bagay na hindi kaaya-aya at maalis yung pagkakaroon ng pag-iidolo sa mga tao, kasi ito po'y dapat ang po natin, ang motto, ang prinsipyo na mayroon po tayo ay suportahan kung ano yung tama at tutulan ang mali, regardless kung sino sila. Yung mismong sinasabi nila, yung kanilang pinaglalaban, ang kanilang kagustuhan, nais, yun po yung titignan po natin sa bawat bagay, no? Ngayon, kung meron kang gusto sabihin at meron kang masasabi, anong masasabi mo sa usapin na ito, comment down below. Pag-usapan natin patuloy sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos po nating parating. See ya ulit sa susunod na video.